nagpapasalamat tayo sapagkat ito ang buwan ng ating anibersaryo. At ang iglesia ito ay nasa 27 taon na bilang pagbiministeryo sa bawat kaluluwa at sa bawat iniligtas ng Panginoon upang mapatatag at mapalago ang kanyang buhay espiritual. So tayo sa lahat, kasama kayo, ang sino mang naging punda o nag-invest ng kanyang paglilingkod sa iglesia ito ay naging pagpapala sa mga tao sa kasalukuyan. So kaya tayo po ay nagpapasalamat sa bagay na yun, pinupuri natin ang Panginoon. At dahil doon, tayo po ay may panibagong title ng ating series entitled Get Connected. Before anything else, of course, gusto po natin pag-usapan yung ating connection sa ating Diyos. Kasi it is hard to connect in things or in ministry without having good connection in our ultimate source ng ating buhay, ultimate source ng ating lahat ng motivasyon ng ating ginagawa sa buhay. Whether ito yung ministry, paglilingkod, sa kahit saang anggulo o aspeto, napakahalaga na matiyak muna natin na meron tayong good relationship, good connection sa ating Diyos. So, hayaan po ninyong gamitin ko yung word na connection interchangeably. Yan po yung gusto natin minsan tukuyin, yung ating faith, yung ating relationship, o yung kaugnayan sa Panginoon, sa ating Diyos. So, pag-uusapan po natin ngayong umaga ay ang inang mga facts, katotohanan na nangyayari sa kasalukuyan sa ating pananampalataya na kung minsan ay napakahirap dahil parang ang Diyos ay napakatahimik sa ating buhay espiritual. Yan yung mga pag-usapan natin ng ilang observation, facts and truth na kung saan i-enlighten tayo ng Bible ngayon. At ang ma-discover natin sa pag-aaral sa umagang ito ay saan ba talaga nakadepende ang aking pananampalataya, ang aking connection. Yung condition ng ating relationship sa Diyos, saan siya talaga naka-base. Yung ating faith, saan siya naka-base. So, yun yung gusto kong ma-discover po natin sa umagang ito. At maaaring ang ilan sa inyo ay about to lose his faith o losing his faith, meaning hindi ka na masyado nag-pray dahil hindi sinasagot ng Diyos yung dalangin mo. At kapag pinakikita kang tao na nasa paligid mo, bakit siya ang bilis-bilis niya magpasalamat para sa Panginoon, parang ang lapit-lapit nila sa Diyos, anong problema sa akin? O may problema ba sa Diyos? O totoo ba talagang may Diyos? So, humahantong tayo sa mga katanungan sa buhay natin. Kapag dumarating sa buhay natin yung mga sabihin na natin darkest area ng buhay natin, when God is silent. No, yung parang hindi siya tumutugon sa ating panalangin o hindi niya tayo tinutulungan sa anumang ating ginagawa. At alam ko na lahat ng Kristiyano ay dumadaan sa ganitong sitwasyon. Pero napakahalaga at importante na maintindihan natin, although hindi maiiwasan na tayo po ay dumaan sa ganong klase ng buhay, ay dapat maintindihan natin saan at kanino o ano ang foundation ng ating faith. Anong condition ng ating connection sa Kanya? Katulad ng dati na parang ikaw ay miss na mismo yung mga kapatiran, miss na mismo yung church, na hanggang maaari, maaga ka, maumpisahan mo. Pero pagdating ng mga ilang panahon, parang ang relationship mo ay parang so and so na lamang. Never been good, never been bad. Alam niyo, may nakaka-relate ba sa ganong klase ng kanyang spiritualidad? Dumadaan po tayo dyan, napakahalaga na maintindihan natin na meron tayong maayos na connection ngayon sa Diyos, na sa gayon ma-discover natin ang mas madaming pang pwedeng mangyari sa buhay natin when we connected to our God. Now, ang idea, ang unang dahilan kung bakit we lose our connection, good connection, sa ating Diyos, o maybe we lose our faith sa ating Diyos, nag-iiba yung takbo ng iyong paniniwala. No, hindi nakasingingit, hindi nakatulad ng dati, yung joy, wala na, dry na yung faith. Kasi parang yun yung nangyayari sa buhay ko. Walang something special and supernatural na nangyayari sa akin. Bakit ganon? So therefore, meron pa nga mga tao, at ito yung nangyari rin sa akin, na tinanong ko, minsan, meron pa talagang Diyos. Kahit sa kabila na
Kapag inaalala kong muli yung nagdaang mga taon sa buhay ko, kung gaano ka-evident ng Lord sa buhay ko, kung paano ako'y nagkaroon ng senaryo na kausapin ng devil, no? And then, yung Diyos ay tumulong sa akin para mapalaya ang isang tao, nalilimutan ko yun. And yet, dadating pa rin sa buhay ko na may Diyos ba talaga? Dahil yan sa mga nauobserbahan natin sa paligid natin. Dahil sa mga may iba't ibang klase ng tao, yung advocacy nila ay iba sa advocacy na ating ipinapatayan. At tayo po ay sabihin natin, vulnerable na ma-influensyahan kapag hindi natin naingatan at naintindihan saan naka-anchor, ano ang foundation ng aking connection, ano ang foundation ng aking faith sa Diyos. At ngayong umaga, gusto ko pong maintindihan natin yung mga nangyayari sa buhay natin sa pamagitan ng ilang katotohanan. Unang tanong marahil, how's your faith? How's your relationship? How's your connection to God? Right now. So, hindi nyo po sasagutin yan, hindi nyo po kailangan magmalaki sa katabi ninyo, dahil hindi natin pwedeng dayain ng Diyos. Maaaring kausapin nyo yung isipan ninyo, yes, Pastor, I've never been good, although I have been bad. Pero kapag kagan ng sitwasyon, sabi ng Panginoon in Revelation, hindi kita tatanggapin kung ikaw ay lukewarm. Kung malamig kang maging malamig ka na, kasi kung lukewarm, hindi kita tatanggapin. So, itong mga dahilan na ito sa buhay natin, pag-uusapan natin ngayon, bakit ba nangyayari ito? Bakit ba may ganitong estado sa buhay natin? But gusto ko munang realize ninyo sa kasalukuyang ito, ano na nga ba ang relasyon ko sa Diyos? Sinihit ba o hindi naging mainit talaga dahil ako'y nagkikipag-compromise na lang, nahihiya na lang, at dahil ito'y routine na lang ng buhay ko. So kung ganyan ang kalagayan ng inyong pananampalataya, ang message na ito ay categorically na masasabi ko, fit sa inyo. At kung kayo ay about to lose your passion to God, gusto kong ipaunawa sa inyo saan nanggagaling yung mga panlalabing na yun sa buhay natin. Kailangan natin ayusin yung ating standing, yung good connection na meron tayo sa ating Diyos. Ito ang unang dahilan, o isa sa dahilan lamang na aking sasabihin sa umaga ito. Lifestyle adoption. At anong ibig sabihin ng lifestyle adoption? You and I have been raised in the family or in the church. Example, that drinking, of course, drinking liquor or smoking are bad. Naniniwala tayo, that's our conviction. Even ang television, nakakapagtaka nga na kahit alam ng media na hindi ganun nakakatulong ang liquor, bakit nila pinokommercial? Pero sa atin, alam natin that we have been raised sa family natin, huwag kang iinom, sa church, alam natin, bawal yan, and yet, pagdating ng mga panahon sa buhay natin, kahit alam mo mali, tinitikman natin. Kapag umantong ka sa high school, nung ikaw ay college, lahat sinubukan mo, you have been raised that flirting is not good, it's not right, but you are in the world or in the surroundings na flirting is just fine. Na makipag-entertain ng ibang mga suitors kahit na kung anong klase, that giving in the relationship are not in not proper person and in a proper place, ay hindi dapat nangyayari. But you live in the world na ganyan ang kalakaran. That those things just fine. So ano ang nagiging problema? Lifestyle adoption. Dahil may pressure na ano ka ba naman, KJ ka. Bakit? Ginagawa ito ng kahit sino. Ginagawa ito ng bawat tao sa mundo. Kung kayo po ay businessman, napaka-prone din nyo sa pagsisinungaling. Lalo-lalo na sa sales. Dahil yan ay very natural. So, ang nangyayari sa atin, yung lifestyle o cultural adoption. Isang dahilan kung bakit nagkakaroon ng sway o ng wavering ng iyong faith. Depending sa kung anong behavior mo sa kasalukuyan o sa paglakad ng panahon. Hindi ba nung tayo po ay maliliit na bata pa, for example, kayo po ay 7 to 15,
Pag sinabi ni Mommy, pag ni-roll out kayo ni Mommy na ganito, sasabihin nila, yes, Mommy, yes, Mommy, yes, Daddy, yes, Daddy. But pagdating nyo ng 18, na nagiging independent ka na sa mga decisions mo at marami ka nang natututunan, 18 to 25, you begin to abandon those rules at home. Hindi ba? Nangyayari ba yan? Dahil nakapag-aaral ka na, alam mo na, hindi ka na dapat natatakot sa nanay mo kung umuwi ka ng gabi. Alam mo kung nakikipag-usap ako dito, wala naman kaming ginagawang masama. Why? Because of the surroundings. As time goes by, nag-iiba ang yung hold o tiwala na yung sinabi ng nanay mo noon na mali, parang hindi na masyadong mali ngayon. So, yan yung lifestyle adoption. Ina-adapt natin kung ano yung lifestyle ng mundong ito. Kaya ngayon, napakahirap ng basta i-prejudice yung mga gay, lesbian, kasi napakarami na nila. For this word, those are just fine. Magiging judgmental ka, kahit na yan ay tinatanggihan ng Bible, hindi ba? At meron na silang kapangyarihan dahil ang sinasabi nila, number is power. At dahil sila numerous na sa libutan natin, wala na makapigil sa kanila. So hopefully, itong mga bagay na ito ay ma-realize natin, oo nga, no? Ano itong nangyayari sa akin na iba ang aking conviction noon sa conviction ko ngayon? Bakit may mga ganong senaryo sa buhay ko? Nung bata ka, sinasabihan ka ng nanay mo na ang bait-bait mo. Cute na cute sa'yo ang nanay mo, gusto-gusto ka niya lagi nakikita, gusto-gusto ka niya, pero nung habang lumalaki, ayaw mo nang kasama yung nanay mo. Di ba? Gusto mo na ang kasama mo, barkada mo, kaklase mo, katrabaho mo. Para ngayon saglit na magkaroon kayo ng fellowship ng nanay mo kasi si Nanay KJ, nag-iiba. Yung tiwala mo na pupunta na sa tiwala mo sa kaibigan mo, sa sino ang teacher mo, sa author na nababasa mo, sa movie na nakikita mo na dapat pala pag 15 na ako, may boyfriend na ako, may girlfriend na ako. Nakakadap natin yung mga bagay na yun. So, ito yung isang katotohanan na hindi natin matatanggihan na kapag tayo ay nagbabago sa ating behavior, although hindi naman totoong nire-reject mo o dinay mo yung paniniwalang yun, nagbabago the way you believe in things. Okay? So another thing, hindi naman dahil nung nagbago ka ay natuklasan mo sa iyong pag-aaral, sa study na mali yung sinasabi ng una, hindi naman actually. At hanggang ngayon, marami sa atin yung pa rin ang pinaniniwalaan natin, yung mga convictions natin, yung mga standard natin, hanggang ngayon, yun ang tama sa isip natin. Kaya lang bakit dumating sa pagkakataon na naging standard na lamang siya sa isip mo at hindi mo na siya na-apply. Okay? Bakit ang ating pananampalataya ngayon ay kakaiba sa ating pananampalataya noong mga unang panahon o araw? This is the term. So, pwede ba natin basahin sabay-sabay? 1, 2, ready, go. Circumstantial faith. Ano yung circumstantial faith na sinasabi dito? In some extent ng buhay natin, whether I am a pastor, you're a leader, or you're a typical member of this church, dinadaanan natin itong circumstantial faith. At gusto kong ma-discover natin that this circumstantial faith is hindi sinasabi na tama at hindi sinasabing gawin natin. Kung ito ang basihan ng inyong pananampalataya, kumbaga sa isang shipping product, yan ay fragile, delikado, hindi pwedeng mabagsak at pwedeng agad-agad masira. Kung ang faith ninyo, ang connection ninyo sa Diyos ay based on circumstantial, based on your experience, hindi po maganda yan. I'm trusting God based on my ability to find Him in my circumstances. Anong ibig sabihin? Maayos ang aking pananampalataya sa Diyos kapag in every challenges in life, kapag in every trials, nakikita ko ang Diyos na nandun tumutugon at nangyayari favorably sa akin
ang ganda at maayos at masasabi ko na malakas ang aking pananampalataya. Yan ang circumstantial faith or belief or connection-based. Na, ang problema sa bagay na ito, hindi ito ang sinasabi ng Bible. Your faith or your connection to God means based on your, what? Experience. Aminado ba tayo? Na kapag maayos ang paligid, maayos ang pananampalataya. Pero kapag ang lahat ng tao sa paligid nakakunot ang noo sa akin, piling ko may problema ako sa harapan ng Diyos. Hindi maiwasan. Ano ang nawawala? Ang nawawala yung faith, yung conviction na kapag sinabi ng Diyos, whether natanggapin ka ng tao o hindi mo magawa. Talagang nakabase. Kapag ang asawa mo'y nagduko, doon na nakabase ang iyong pananampalataya. Kapag napipikong ka sa misis mo, doon na rin nakabase ang iyong pananampalataya. Ang piling mo, ang layo-tayo mo sa Diyos. Kanya? Kapag wala kang mailuto, wala kang maisaing at naiirita ka sa mukha ng asawa mo at nakahiga pa dahil wala kayong pera, nagbabago na rin ang pananampalataya mo. Wala kang pambili ng anumang bagay na dapat na meron ka, gadget, appliances. Nagbabago rin ang faith mo. Kapag hindi umaayon yung mga tao, yung pag-uugali ng tao sa ayon sa kagustuhan mo, nagbabago na rin ang pananampalataya mo. Ang connection mo sa Diyos. Pero kapag sang-ayon at umababor sa kagustuhan mo, maayos din ang pananampalataya mo. Kapag dinidinig ng Diyos, sagot mo, kapag umuwi si Mister na matagal na hindi umuwi, na walang balita, maayos ang pananampalataya, or ang anak ko, biglang nawala, nagalit sa akin, nadadamay ang maraming bahagi sa buhay natin. Those are circumstantial faith based. At hindi natin maiiwasan, maaring ang ilan sa inyo sinasabing, oo nga, mukhang ganyan nga ang aking pananampalataya. Pag magkaaway kami ni Mrs. ngayon, parang magkaaway na rin kami ng Diyos. Inaaway, Lord, bakit mo hinayaan mangyari sa amin ito? Hindi ba? Kapag ang anak ko ay may sakit, Lord, anong problema? Bakit? Madalas naman ako sumisimba, madalas naman ako nagpe-pray, nagtatayos naman ako, bakit mo hinayaan magkasakit ang anak ko? Or ako, bakit hindi pa ako gumagaling hanggang ngayon? Nagsisimula na questionin mo ang Diyos. Nagsisimula na questionin mo ang pananampalataya. Nagsisimula na questionin mo ang sistema ng iyong pananampalataya mula nang makakilala ka. Nagsisimula lumamna ang relasyon mo sa Diyos dahil sa mga events, challenges, trials sa surroundings. We are typically adapting kung ano yung nasa environment natin. Yan ang problema. Kapag nandito ka sa church, may halo, pero kapag kasama mo ang barkada, nasa bulsa. Kapag nandito ka sa church, you are holy, like a priest, pero kapag nasa ibang lugar ka nang walang nakakakilala sa'yo, ikaw ang nagpapasimula ng mga kapagpapalang kaloko. So, iyang klaseng faith na yan ay masasabi at tinatawag natin circumstantial faith. Ang problema, kapag binabase natin sa mga pangyayari ang ating pananampalataya, we're imperfect in interpreting events. Yan ang problema because we are not yet perfect. So lahat ng judgment natin may dungis, maaaring magkaroon ng mga bagay na hindi tama sa iyong mga ginajudge. Okay? Kapag nangyari sa ito, ang interpretation agad, maaaring minsan tumatama pero mas madalas yata nagkakamali ka. Ito ang problema kapag dito nakabase ang inyong pananampalataya. Bago ko pumanaw, bago ako magpatuloy, tingnan po ninyo, saan nga ba nakabase ang aking connection, ang aking relationship sa Diyos? Ako ba'y naapektuhan o yung aking mag-relationship sa Diyos naapektuhan base sa kinikilos at ginagalaw ng ating surroundings? Ng mga tao, bagay, pangyayari sa paligid ko. Am I affected
by those factor sa buhay ko. May mga pangyayari po sa buhay ko, kung kayo po ay magdadrop by sa istorya ng aking buhay pagiging ama, at minsan pumasyal kayo sa bahay at nakita niyo si Chanel at sabihin niyo, would your father or your parents really loves you? Maaring sa isang punto ng buhay ko, sagutin kayo ng aking anak, no! Daddy hates me. Pwede niya sabihin yun. At pwede niya siya tanongin, why? Kasi hinayaan niya akong dalhin sa ospital at tinusok niya ako ng karayom. Hinayaan niya ako, hindi niya pinigilan yung doktor na tusukin ako ng injection. Kaya, I think, Daddy hates me. Kasi nasaktan ako. May portion sa buhay na pwedeng sabihin niya. Pero pwede sabihin kay Chanel, i-argue niyo si Chanel na, no, mahal na mahal ka ng tatay mo kung bakit niya ginagawa yun. Ano ang impression lang ng batang ito? Hindi. Hinayaan niya ako masaktan. O si Cedric, tanungin niyo, KJ si Dad, ang tatay ko. Why? Hindi niya ako pinasama sa party. Mukhang hindi niya ako mahal. Ayaw niya ako lumigaya. Pwede niyo sabihin sa kanya, hindi Cedric. Mahal ka ng tatay mo, tama na sa akin sa'yo kung bakit hindi ka niya pinayagan, hindi niya makikita yun for that very moment. May mga instances sa buhay natin na nami-misunderstood natin ang Diyos. Tama? Hindi natin nakikita yung malaking time frame ng Diyos kung paano siya kumilos sa atin. Kapag nagka-problema tayo on Monday, magpe-pray tayo on Tuesday, and then hahanapan natin ang sagot si Lord in Wednesday. At minsan tatawaran pa natin, okay Lord, hihintay ko mag-workout yung pinipray ko until Thursday. Okay, 2 weeks Lord, bibigyan kita ng time. Kapag hindi ka sumagot, something is wrong to you. Lalamlam ang pananampalataya, lalamlam ang connection kay Lord, lalamlam ang ating pakikipag-ugnayan kahit kanino. Sa nagsimula kasi Monday, nagka-problema ka, Tuesday, pinag-pray mo, Wednesday, hindi sumagot si Lord. Kinukulong natin sa box ang Diyos sa ating personal time frame. And the result, misunderstanding. Ang problema, we are easily to adapt what is happening in our surroundings. In every event, yan ang problema sa atin. At we are not perfect interpreting those events sa buhay natin. Yun ang problema. So makikita nyo, so kaya medyo dry ang aking pananampalataya. Kaya kung bakit ganito ang aking faith ngayon, hindi kaya may kinalaman at may katotohanan yung observation na yun ni Pastor na dahil sa ako, ang aking faith, ang aking connection, ang aking relationship sa Diyos ay circumstantial. Based on experience. Based on my experience sa Diyos. At lagi ko pang kino-compare yung sarili ko sa iba at lalo akong nahihirapan tignan. Look at your faith. Look at your relationship this time. Kaya, ayaw mo bang sabihin sa Lord ngayon, Lord, hindi circumstantial, faith-based ang aking pananampalataya sa inyo. May isang tao na kilala natin at alam na alam niyo ang istorya ng buhay ng tao ito. Siya si Joseph. Si Joseph, he was betrayed. He was even traded by his own brothers. Binenta siya ng sarili niyang dugo. He was accused sa isang pinagkakatiwalaan niyang boss, si Potiphar. Sa kabila ng ibinuhos niya, pinakita niya ang kanyang kasipagan at tiwala sa kanya, siya inakusahan ng asawa ni Potiphar na rapist. Hindi pa natapos doon, siya ikinulong ng mahabang panahon. Pwede niya sabihin, where is God right now? And yet, alam natin, si Joseph remained faithful in his belief, in his trust sa Diyos. Kahit na yung ilang panahon, ilang oras, ilang time ang dumaan, nagpapatuloy na si Joseph ay nananatili sa kanyang tiwala sa Diyos. Ano man ang sirkumstansya na nangyayari sa kanyang paligid. Isang model, si Joseph. Ang sabi sa Bible,
Ngunit huwag ninyong ikalungkot, this is the time nung nagkaroon na sila ng meeting sa accounting ng kanyang mga kapatid na nagbenta sa kanya, na ang kanyang mga kapatid hiyang-hiya sa kanya. Actually, opportunity ni Joseph na sumbatan ng kanyang mga kapatid na ginawa sa kanya, na inalayo siya sa pinakamamahal niyang ama dahil sa pagbibenta sa kanya, at napariwara, kung tutuusin, yung unang taon niya sa Ehipto. At pwede niyang tanongin, nasa ng Diyos, hindi gumagawa ang Diyos, pero ito ang kanyang sagot sa kanyang mga kapatid. Ngunit huwag ninyong ikalungkot ang nangyari. Huwag ninyong sisihin ang inyong sarili. Kaya ba natin sabihin yan? Kapag ang ibang tao, di ba, sabi natin, kapag when you are in a fellowship of a fool, eventually, you will suffer what? Harm. Tayo po yung tao na ikaw kasi, tayo ang may kasalanan. Pero look at Joseph, sabi niya, huwag ninyong sisihin ang inyong sarili. Dahil sa pagkakataong ito, hindi sila makatingin ng diretso kay Joseph at hiyang-hiya sila sa ginawa nila kay Joseph. Huwag ninyong sisihin ang sarili ninyo o ang ginawa ninyo sa akin. Look at this. No. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang inyong buhay. Hindi ang aking buhay, kundi ang inyong buhay. Hinayaan ni Joseph na mangyari sa kanya ang lahat ng kabiguan for the sake of his family. Hindi sa personal advantage. Tignan niyo kung gaano yung pagiging role model ng faith, ng relationship, ng connection ng buhay ni Joseph. Nakita niya hindi yung small time frame na pwede niyang i-misunderstood ng Diyos. Ang nakita niya yung big time frame at huge, vast time frame ng Diyos na hindi siya gagawa ng masama sa lahat na nagtitiwala kanya. Verse 47, pinanguna ako rito ng Diyos. Actually, wala kayong makikita sa Bible na nagkaroon ng conversation si Joseph. Ang meron ay vision. Pero naniniwala si Joseph kung ano ang plano ng kanyang Diyos, na hindi siya gagawa kailanman ng masama. Pinanguna ako rito ng Diyos upang huwag malipol ang ating lahi. Dinala niya ako rito upang marami ang maligtas. Yung pananampalataya, doon nangyari sa kanyang maraming failure, Joseph remained connected. Yung kanyang faith remained faithful, not because of circumstances, not because of any events or challenges sa buhay niya, trials, hardship. Hindi doon nakabase ang kanyang faith. Habang pinakikinggan niyo po yung sinasabi ko, pwede niyong isipin na ang sarap maging katulad ni Joseph, na pwede siyang humarap sa Diyos na nakataas ang noo. Usually, we misunderstood God. Yan ang problema. Katulad ng lagi ko nami-misunderstood ang aking asawa, o ako nami-misunderstood ng aking asawa, we misunderstand God. Yan yung nangyayari sa atin. Because of circumstances na nangyayari sa atin na hindi natin kagustuhan. And we take it na para bang, Lord, bakit yan? Lord, bakit yan? Naghahanap tayo ng pwede natin masisa. Circumstances is an opportunity to strengthen our faith. Gusto ko magkahan yan. Any challenges in life is an opportunity to strengthen our faith, but not as a foundation of our faith. Nakita niyo yung pagkakaiba? May nangyayaring hindi niyo gusto sa buhay ninyo. May mga pagsubok, hindi mawawala yan. That is an opportunity for you to grow. But hindi yan basihan, hindi yan foundation ng inyong faith. Okay? Kapag nagtagumpay ka sa pagsubok, ang lakas-lakas ng Lord. Kapag nag-faith ka, parang pagsapatin ng Lord. That is just a launching area ng inyong faith to practice para ipakita natin ano ang ating relasyon sa Diyos talaga.
Ano ang dapat na foundation ng ating faith? Of course, yung katulad ng ginawa ni Joseph, na hindi nakabase sa sirkumstansya ang kanyang tiwala sa Diyos. Sabi ng Hebrews chapter 4, verse 14. Therefore, since we have a great high priest, of course, yung idea nito ay, ang ginagawa lang naman ng high priest during that time ay to represent people to God. To represent people to God. Ngayon, wala tayong high priest. Although meron tayong priest, in a sense, we are all priesthood of all believers. Meaning, we can have our personal access to God without representing us by someone. Okay? That's our belief, that's our faith, that we are all priesthood of all believers, meaning we can access someone or we can access ourselves, we can represent someone or we can represent ourselves to God. Okay? So, but, ang natatanging high priest na lang sa kasalukuyan, for now, or at the present, ang sabi, for we do not have, therefore since we have a high priest who has gone to the heavens, who has gone, nangyari na ito, past tense ito, nandun na siya, Jesus, the Son of God, let us, what? Hold firmly. To what? To my circumstances? The events? No. To the very person named Jesus Christ, the Son of God. So therefore, nandun siya, nangyari na, nasa piling siya ng Diyos, nasa kaharian siya, at siya ay nagre-represent for us. At hindi siya natin tumitigil ng representation para sa atin. At ang sabi, let us hold, ngayon tayo at the present, let us hold firmly to the faith that we profess. Not based on your experience, not based on your problems, not based on your circumstances. But enter this. Hebrews 4:15. But we have one who has been tempted. We have historical Jesus. Ang gusto sabihin dito, si Jesus na lumakad dito sa lupa, na gumawa ng miracle, na hawakan ng tao, nakita face to face ng tao, he's just historical Jesus. He was tempted in every way, just as we are. But the difference, yet was without sin. Gusto sabihin natin sa atin ito na meron tayong Kristo na dinadaanan din yung dinaanan ninyo, like Joseph na dinaanan yung dinadaanan natin, yet without sin. Therefore, Joseph is perfect as a model of our faith. And Jesus is a perfect high priest to represent us to God. When we pray, when we ask for something, though we feel na silent, that is your experience, that is just your interpretation. Maybe He is silent because inaalaw niya na daanan natin yung mga bagay niya, but He is still active. Nagiging silent lang ang Diyos sa ating interpretasyon. You know na hindi. Okay? Literally, mayroong silent ang Diyos na sinasabi, but hindi ibig sabihin na tumitigil siya sa paggawa, na tumitigil siya sa pagbibigay ng magagandang bagay sa iyo. Like in Old Testament, may tinatawag na silent years, meaning walang extraordinary things, pero He keep on preserving the nation of Israel for us right now. Now, we have one who has been tempted. Gusto sabihin dito na ano man yung dinataanan natin, Jesus got through with it. Pero hindi siya nagkamali, hindi siya nagkasala. Ang gusto niya sabihin sa atin, pwede kayong dumaan like 100% human being, like Joseph, na hindi magkamali at magkasala. Ang gusto niya sabihin, iwan natin yung foundation ng ating pananampalataya na nakabase sa inyong karanasan.
Yun po ang gustong sabihin. Yun po yung gustong i-picture out kung bakit natin kinukuha yung mga text na ito. Hindi ibinabase ang iyong passion. Hindi binabase ang iyong joy. Dahil pangit ang ginagawa sa iyo na nasa paligid mo. Ang joy natin ay walang iba kundi yung source ng joy. And that is Jesus Christ. Sinasabi ng Bible, He is more than enough. And we are, what? More than conqueror, having Christ in our heart. But in reality, kung minsan we are affected ng mga nangyayari sa buhay natin. After this message, gusto kong ma-remind kayo na pwede nyo sabihin sa sarili nyo, my faith is not based on any circumstantial or in any circumstances. That is not my faith. The foundation of the faith is a person, not the event, not the experience, but Jesus Christ, who tempted in every way, yet without sin. Joseph, at marami mga iba, mga kapatid, na ginawa ang ganitong bagay sa kanilang buhay. Isang bagay na gusto kong maintindihan, hindi nakabase sa nangyayari sa paligid ang inyong pananampalataya. But, pwede yung maging helipad, pwedeng maging launching point ng inyong growth, ng inyong na may strengthen ang faith ninyo. Stepping stone. Stepping stone. Naalala nyo sa Shadrach, Meshach, Abednego, this is the last verse na babasahin natin. Sinabi ni Shadrach, ito yung pagkakataong ang Israel ay na-exile sa Babylonia at mayroong ginawang plot para sa kanila. Hinanapan sila ng butas para maparusahan, gumawa ng Diyos-Diyosan na kapag narinig nila yung alarm, narinig nila yung kampana, lahat ay luluhod at sasamba at dadalangin sa Diyos-Diyosan ginawa ng mga Babylonians. Ito yung nangyari. Sinabi ni Shadrach, Meshach at Abednego sapagkat nahuli sila na hindi lumuhod, hindi sumasamba, hindi tumatawag sa Diyos-Diyosan at ang sabi, mahal na hari, wala po kaming itutulog sa inyo kung tungkol sa bagay na ito. Ano yung tungkol sa bagay na ito? Gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo. Ano yun? Na sila itapon sa blazing furnace, sa nagbabagat, nagdadagabdag, nagdadagabdag na pugon. Wala kaming hadlang. Gawin ninyo kung iyon ang gusto ninyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magdidigtas sa amin sa pugong iyon at sa inyong kapangyarihan. They did misunderstood God. Hindi ba, Lord, ako'y tapat, kami tapat, hindi kami lumuhod, hindi ka namin binetray, hindi ka namin dininay, and yet nahuli kami, bakit mo kami hinayaang mahuli? At ito, Lord, parusahan kami ng kamatayan at itatapon kami sa pugon. Hindi ganun yung sinabi ng tatlong ito. Ang sinabi nila, okay, gawin ninyo, gusto niyo gawin ninyo sa amin. Wala kaming tutol sapagkat yan ay batas ninyo, so kami ay lumabas sa batas ninyo, so gawin ninyo. Pero ito ang aming tiwala. Iniligtas kami ng aming Diyos. Hindi sila tumingin, hindi nila misunderstood ang Diyos doon sa time frame na meron sila. During that very moment, na pwede mong isipin, Lord, iligtas mo kami, nasan ka ngayon? Bakit wala ka? Hindi nila tinitignan yung narrow thing na yun sa kanilang buhay. Anong tinitignan nila? That they had Almighty God na makapagliligtas sa kanila sa ganung oras. Ang pinakamaganda sa sinabi nitong mga ito, itong susunod. Sa sobrang ganda, ayaw niya lumabas. 3:18. Kaya niyo magsabihin ito? At kung hindi man niya gawin ito, ano yan? Na kami ligtas. Hindi pa rin kami sasamba sa ributong ipinagawa niyo. Anong ibig sabihin ito? Mahal na hari,
may tiwala kami sa Diyos na aming sinasamba kung bakit hindi kami pwedeng sumamba sa Diyos ninyo. Nagtitiwala kami na ililigtas niya kami sa tiyak na kapakanan. Hindi nagwe-wave ang aming pananampalataya. Hindi nag-shake ang aming pananampalataya depending on circumstances. Mahal na hari, never. Pero mahal na hari, on a note, kung hindi man niya gawin ito, alam niyo mahal na hari, hindi pa rin kami susuway sa Diyos na aming kinikilala, sa Diyos na aming pinananampalatayanan, hindi magbabago ang aming kondisyon, hindi man kami iligtas sa kasalukuyang ito. Tinitignan namin ang Diyos sa mas malaking time frame, sa mas malaking plano, hindi namin nami-misunderstood ang Diyos. Hindi pa rin kami susuway. Gustong sabihin sa atin ngayong umaga mga kapatid, hindi circumstantial faith ang kanilang conviction, ang kanilang faith. Hindi circumstantial faith na katulad ni Joseph, katulad nitong tatlong ito. I'm glad na andito po kayo ngayong umaga. Yan po ay picture that your faith is not waving. But ito ang tanong. How about the joy, passion, and commitment? Nagbabago ba? Nagbabago. These three models, one of the ultimate is in Jesus Christ. Pero pwede nyo sabihin, hindi ako makarelate. Okay, si Joseph, si Shadrach, si Meshach, at Abednego. They did not base their faith on circumstances. At ang point, whether God is, you have an answered prayer, whether you are in the midst of your great challenges in life, whether na may mga hindi pa binibigay, kagalingan, financial, ano man yung pinakahihingi ninyo, relationship na ma-restore, kahit kasalukuyang ito, wala pang ginagawa ang Diyos, hindi nakabase sa isang mabuting sumasampalataya kay Kristo ang kanyang pananampalataya at iwala sa circumstances sa kanyang ginagawa. Manalangin po tayo.